Hi guys, Doc Rolly po. Ang paksa po natin yon sa Health Tips in Surgery ay tungkol sa operasyon sa gallstone o gallbladder stone. Ano nga po ba ang dapat na operasyon kapag meron ng indikasyon na operahan ang gallstone o gallbladder stone? Doon po sa nauna kong video, meron po doong kumpletong pagtalakay sa gallstone tungkol po sa mga komplikasyon, kung ano ang pwedeng mangyari kapag hindi na operahan ang isang taong merong symptomatic gallstone. Sa video naman pong ito ay ating tatalakayin kung anong klaseng operasyon ang dapat gawin kapag meron ng indikasyon upang operahan ang gallstone. Bago po tayo magpatuloy, nanyayahan ko po ang mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel na ito, Rolly Marasigan Reyes. Nanyayahan ko po kayong mag-subscribe, like, and share sa channel na ito upang higit na mas marami ang ating matulungan sa pagbibigay ng mga libreng impormasyon tungkol sa surgery. At upang kayo ay maging updated sa mga i-upload ko pang mga video. Alin nga po bang klaseng operasyon ang dapat gawin kapag meron ng symptomatic gallstone? Yung laparoscopic cholecystectomy or yung open cholecystectomy. Ang laparoscopic cholecystectomy po ay yun yung procedure na minimally invasive. Meron pong apat na maliliit na hiwa, isang 1 cm at tatlong 5 cm dito sa tiyan. Yung 1 cm ay doon po sa may bandang pusod at yung tatlong 5 mm incision ay doon sa bandang sikmura, sa bandang right upper quadrant. Yung isa po ay sa may bandang tagiliran. Meron din pong tinatawag na single port laparoscopic incision na 1 hanggang 2 cm incision sa bandang pusod. Yan po tinatawag na single port laparoscopic incision. Isang butas lang po, special po yung mga ginagamit diyang mga port at saka mga instrumento. Ang isang klase naman po ng operasyon ay yung open cholecystectomy, yung pong may mas malaking hiwa dito sa bandang right upper quadrant, meron pong oblique, meron din pong transverse o yung pahalang na hiwa na mas malaki. Halos yun po ay kalahati o kulang-kulang na isang dangkal ang haba. Sa panahong ito, ang pinaka gold standard o yun po yung talagang rekomendadong operasyon na gawin sa mga symptomatic gallstone ay ang laparoscopic cholecystectomy. O yung kaninang pinaliwanag ko na may mga maliliit na butas lang po at doon idadaan yung mga instrumento upang tanggalin yung gallbladder kasama na yung gallstone sa loob ng gallbladder. Ginagawa pa rin naman po yung open cholecystectomy kapag ang klase ng acute cholecystitis, calculous cholecystitis, or chronic calculus cholecystitis ay complicated o yung pong mukhang mahirap ng operahin sa pamamagitan ng laparoscopic cholecystectomy, or kung dun po sa isang ospital na paggagawa nito ay wala pong facility at yung pong mga surgeon na nandoon ay hindi pa trained na gumawa ng laparoscopic cholecystectomy. Ginagawa rin po ang open cholecystectomy kapag nag-lap chole o laparoscopic cholecystectomy sa umpisa at naging mahirap o hindi na po kayang ituloy ng safe yung laparoscopic cholecystectomy ay nako-convert po yung laparoscopic cholecystectomy into an open cholecystectomy. Kaya po yung lahat ng consent pinipirmahan ng mga kamag-anak ng pasyente bago operahan sa gallstone o sa pamamagitan ng laparoscopic cholecystectomy ay minakalagay na laparoscopic cholecystectomy
possible open. Yan po yung nandoon sa consent na pinipirmahan bago operahan. Laganap na po sa buong mundo, lalo na po sa mga maunlad na bansa, ang procedure na laparoscopic cholecystectomy sapagkat ito po ay minimally invasive procedure at mabilis po ang recovery ng mga pasyenteng naoperahan sa pamamagitan ng laparoscopic cholecystectomy. Mabilis po ang recovery kapag laparoscopic cholecystectomy. One day after the procedure, pwede na pong umuwi yung pasyente. Meron pong mga centers na gumagawa na po ng laparoscopic cholecystectomy na outpatient basis. Within the same day, uuwi rin po yung mga selected patients. Hindi po pwedeng i-apply sa lahat ng pasyente yung outpatient cholecystectomy or laparoscopic cholecystectomy. Meron lang pong mga guidelines kung sino ang pwedeng operahan sa pamamagitan ng outpatient laparoscopic cholecystectomy. Alam niyo po ba na ang karamihan, ang tawag po sa laparoscopic cholecystectomy ay yung nile-laser. So yung mga doktor po na laparoscopic surgeon, general surgeon, kapag sinabi po ng mga pasyente o naikwento ng kamag-anak ng pasyente na nagpa-laser si ganito, si ganyan, alam na po ang ibig sabihin yun po ay laparoscopic cholecystectomy. Kahit po wala naman po talagang ginamit na laser sa procedure. Meron lang pong camera, laparoscope na may maliwanag na ilaw, baka siguro kaya tinawag nilang ni-laser. Pero gayon pa man, gusto ko pong bigyan ng kahulugan yung laser kapag laparoscopic cholecystectomy. Laser L para po sa akin ay L, laparoscopic. Ang A ay assisted, S ay surgery, E ay early, R ay recovery. So laparoscopic, assisted, surgery, early, recovery, laser. So parang laser din nga po. In terms of complication, post-operative complication, intraoperative, post-operative complications, sa ngayon po, dahil sa lagi na nga pong laparoscopic cholecystectomy ang ginagawa at yung open cholecystectomy ay doon na lang po ginagawa sa mga pasyenteng from the start ay complicated na yung case. Kaya po ngayon, mas marami po ang complication noong mga open cholecystectomy kumpara doon sa laparoscopic cholecystectomy. Unlike nung mga nauna po na nung hindi pa po masyadong ginagawa ang laparoscopic cholecystectomy, mas marami po ang nagiging komplikasyon ng laparoscopic cholecystectomy kasi ang mga surgeon po nung una ay mas sanay sa open cholecystectomy. Ngayon, baliktad na po kasi bihira na lang po gumawa ng open cholecystectomy. Ito po ay ginagawa doon sa mga cases na from the start, complicated na. Kaya lumalabas po na yung mga madadaling kaso, laparoscopic cholecystectomy, yung mga mahihirap na kaso, ay yun po yung mga open cholecystectomy, open na pag-oopera. Kaya po mas maraming nagiging komplikasyon kapag open cholecystectomy. In terms of cost o yung gastos sa opera, alin ba ang mas mura, mas mahal? Sa dalawa, yung open cholecystectomy o yung laparoscopic cholecystectomy. Kaya po nung una, siyempre mas mahal po yung laparoscopic cholecystectomy kasi nga mayroon pang babayaran na equipment o yung lap tower o yung lap machine. At doon sa open ay wala na, pero mas malaki naman po ang hiwa noon. Malaki, hindi naman po masyadong malaki ang difference noong una, mas mahal ang lap. Pero po sa ngayon, dahil sa dami na ng ginagawang laparoscopic cholecystectomy, puro lap cholecystectomy, at ang ginagawa na lang pong open ay yung mga complicated cases. Kaya po halos pareho na lang po or nagiging mas mura pa po yung laparoscopic cholecystectomy. Kasi nga po, kinabukasan, uwi na agad yung pasyente. Samantalang dun sa open dahil complicated, tumatagal pa po yan ng mga
1 to 2 days more sa hospital. Sana po ay meron po kayong napulot na aral dito sa ating maikling vlog na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, inaanyahan ko po ulit kayo na mag-subscribe, like, and share sa YouTube channel na ito upang higit pang mas marami ang ating matulungan sa pagbibigay ng libreng impormasyon tungkol sa mga usaping surgical or mga surgery procedure. Maraming salamat po.